Itago niyo na lang ako sa pangalang Rogelio. Rogel for short. Ito kasi ang tawag sa akin sa bahay at ng mga kakilala ko. Hindi ko masasabing naging magaan ang buhay namin. Laki kami sa hirap. Bata pa lang ako ay naghiwalay na ang aking mga magulang. Pero dahil sa lahat ng yun, kaya nagsikap ako sa pag-aaral at matagumpay na nakapagtapos sa isang sikat na maritime school sa Iloilo. At dahil na rin sa angking sipag at tiyaga, ay nakasampa naman ako kaagad sa isa sa pinakamalaking shipping company sa Pilipinas. Ngunit sa kabila ng aking tagumpay sa karir ko, minalas naman ako na makahanap ng babae na makakasama ko sa buhay dahil hanggang ngayon ay wala pa akong asawa. Sa kabila ng kamalasan sa paghahanap ng mapapangasawa, ay siya namang swerte ko sa mga panandaliang babae na tumutugon sa aking pangangailangan bilang lalaki. Tuwing umuuwi kasi ako galing sa barko, ay inuubos ko ang oras ko sa kanila. Pero no string attached, ika nga. Panandali ang aliw sa kama at pampalipas oras lamang. Hanggang doon lang talaga. Katulad ngayon, kauuwi ko lang galing sa 6 na buwang kontrata ko sa barko. Habang naghihintay ako ng luggage ko sa belt, ay tumunog ang cellphone ko. "Babe, saan ka na?" Sabi ni Tricia, ang isa sa mga nobya ko. "Dito na ako, babe. Namiss na kita." Sagot ko naman. "Ako rin naman, babe. Miss na kita." Dahil nakatuon ang atensyon ko sa pagre-reply ko kay Tricia, ay hindi ko na malaya na nakalampas na pala ang luggage ko. Hinabol ko sa kabilang side yun at nakuha ko naman kaagad at inilagay ko na sa aking cart at tulak-tulak ko palabas ng airport. Nang makalabas ay natanaw ko na kaagad si Tricia. Nakakaway-kaway. Naka-pink cotton shirt siya at naka-skinny jeans na maong. Kita ko ang ganda niya at ang sexy. Si Tricia ay nakasama ko na ng 2 taon. Wala kaming relasyon pero napakabait niya dahil inaalagaan niya ako na parang asawa na niya. May anak na si Tricia. 5 years old pa lang, ngunit wala rin siyang asawa. Nabuntis siya ng dating nobyo at bigla na lamang daw naglaho ito na parang bula. Ang nanay niya ang nag-aasikaso sa anak niya dahil nagtatrabaho siya sa isang maliit na restaurant malapit sa opisina namin. Kahit ganun lang ang relasyon namin ay ni minsan ay hindi siya nagtatanong sa akin kung ano ba ang kahantungan ng relasyon na meron kami. Nire-respeto ko rin si Tricia. Itinuturing ko na siya na parang asawa na rin sa kabila ng setup namin. Natauhan ako sa pag-iisip nang biglang maramdaman ko ang yakap ni Tricia. Ang bango ng pabango niya na ako rin ang bumili. At hanggang ngayon ay hindi pa rin niya pinapalitan ang brand ng pabango niya. "Babe, tara na?" Bulong sa akin ni Tricia. Sir, akin na ho yung bagahe ninyo at ilalagay ko na po sa trunk." Sabi ng Grab driver na naibuk ko. Nang nasa sasakyan pa lamang kami, ay halata ko na ang pagkamis sa akin ni Tricia. Ganon din naman ako sa kanya. Kaya pasimple ko na lang na tinatabon sa harapan namin ang leather jacket na suot ko kanina para malaya naming maibuhos ang kasabikan sa isa't isa. Napangiti at napagagatlabi na lang si Tricia habang binabantayan kong susulip sa amin ang driver. Maya-maya ay nagsalita na ang Grab driver. Sir, andito na ho tayo." Doon kami natauhan pa lamang ni Tricia. Pagkatapos kong maasikaso ang lahat sa reception ng hotel, ay nagtungo na kami ni Tricia sa aming kwarto. Pagkasara ko pa lamang ng pintuan, ay agad na akong hinila ni Tricia sa kama, na agad binukas ang mga hita para sa akin. Nang yakapin ko siya ring iniyakap niya ang mga binti niya sa aking bewang. Nagkangitian kami bago bigyan ng maalam na halik ang isa't isa.
Halos ilang oras din bago humupa ang uhaw namin. Kahit maraming beses na kami nagtabi sa kama ni Tricia, ay hindi pa rin talaga ako magsasawa. Ang lakas kasi ng apil niya. Yung tipong pagmamasdan mo pa lamang ang katawan niya ay para ka nang nasa alapaap. At hindi ko namalayan na nakatulog pala kami ng magkayakap. Naalimpungatan lang ako nang marinig ko ang telepono. Napabaligwas ako at tumayo, tapos sinagot ko ang tawag. Sir, ipapahatid ko na po dyan ang in-order niyong pagkain, ang sabi ng receptionist sa kabilang linya. Pagkababa ko ng telepono ay nakita kong tulog pa rin si Tricia. Pinagmasdan ko siya habang tulog na tulog siya. Naupo ako sa tabi niya at pinagmasdan muli ang walang kupas na ganda niya. Babe, almost 2 years na. Bulong ko sa sarili ko habang bigla ko na namang naalala ang nakaraan kung paano kami nagkakilala ni Trish. Nagsimula ang lahat sa kinainan kong restaurant kung saan siya nagtatrabaho noon. Sir, ano pong orderin niyo? Ang tanong ng babae na nakatayo sa lamesa kung saan ako nakaupo. Lunch time ng mga oras na yun. Maputi siya at may pagkatsinita ang mata. Hanggang balikat ang buhok niya at sa palagay ko ay nasa 28 na ang edad niya. Naghihintay ako ng order ko nang magulat ako at mapalingon dahil bumagsak ang lahat ng dala ng babae sa tray na hawak niya. Nakita ko na kumalat at basag-basag ang mga pinggan at soft drinks na nakalagay sa tray. Kita ko rin kung paano siya sinigawan ng boss niya. Tahimik ang lahat sa pagkabigla. Babayaran mo ang lahat ng natapon at nabasag mo Ibabawas yun sa sweldo mo. Tatanga-tanga ka kasi kapag naglalakad. Ang pasigaw na sabi ng boss niya. Tumayo ako at sinabihan ang may-ari na babayaran ko na ang lahat ng damage at nasayang ng babae. At pagkatapos ay order ulit ako. Dumiretso na rin ako para tulungan ang babae sa pagpupulot ng mga nabasag. Ako na po sir. Ako na po dyan. Nakakahiya naman po sa inyo. Ang sabi niya. Rogelio. Pero Rohel na lang ang itawag mo sa akin. Ikaw. Sabi ko habang pinagpupulot ko ang mga nabasag na pinggan. Tricia po ang pangalan ko. Marami pong salamat sa inyo. Sagot naman ito. Uy babe. Babe, natulala ka na dyan. Nagising ang diwa ko mula sa pagbabalik tanaw sa nakaraan nang biglang magising si Tricia. Gising ka na pala babe. May naalala lang kasi ako. Pabulong ko sa kanya sabay ngiti. Halika na babe, kain na tayo. Wika ko habang nilalapag ko sa lamesa ang in-order ko na diniliver ng room boy sa amin. Saglit lang babe. Sigaw naman ni Tricia na nasa banyo ng oras na yun habang lumalagaslas ang shower. Maya-maya habang kumakain kami ay nagsalita ko. Babe? Ano yun babe? Ang babulong na sagot naman ni Tricia. Pag may nakita ka na, tanggapin mo na. Alam mo naman ang ibig kong sabihin, hindi ba? Nagkakaedad ka na, kailangan mo na rin mag-asawa. Ang sabi ko sa kanya sabay halik ko sa kanya sa noo. Ano ka ba babe? Tsaka na kapag nakahanap ka na lang ng babae. Masaya naman ako kahit ganito Mas maganda pa nga pag ganito tayo. Kesa yung may relasyon tayo. No expectation, no explanation, no attachment. Okay na ako sa ganito babe. Sagot ni Tricia habang nakatingin siya sa akin at nakayapo sa bewang ko. Paano pag tumanda ka na? Paanong anak mo? Ang sagot ko naman habang nakatingin ako sa mga mata niya na may halong concern sa mukha ko. Andiyan naman ang anak ko na mag-aasikaso sa akin kapag tumanda na ako at kaya ko naman siyang buhayin kahit na wala akong asawa. Ano pa bang hahanapin ko? Andyan ka naman para punan din yung pangangailangan ko bilang isang babae. Sagot niya. Ganon. Kumusta naman ang negosyo mo babe? Tanong ko.
Okay naman babe. Nakaipon na rin ako at awa ng may taas, may nag-book na sa amin ng mga kliyente. Kaya naman kaya ko na babe kahit na hindi na ako mag-asawa pa. Ang wika naman ni Trish. Muli akong nagbalik tanaw sa nakaraan kung paano kami nagkakilala ni Trish. Papalis na ako noon sa opisina. Hapon na ako nakalabas dahil hapon na rin natapos ang training namin. Mukhang uulan pa yata. Huwag naman sana. Mababasa ako nito. Ang layo pa naman ng parkingan ko. Ang sabi ko sa isip ko habang patakbo kong tinatahak ang parking lot kung saan ko ginarahe ang kotse ko. Wow, sakto. Ang tuwa ko na nasabi ko pa sa sarili ko ng tamang-tama na pagpasok ko sa sasakyan, ayon namang pagbuhos ng ulan pag alis ko sa parking lot. Sa unahan ng crossing kung saan ko ililiko ay may nakahintong taxi at may nakatayo ang babae. Hindi ko na maaninag masyado dahil sa lakas ng ulan. Ang tanging naaaninag ko ay ang pangalan ng restaurant kung saan nagtatrabaho noon si Trisha. Umalis din kaagad ang taxi at nakatayo pa rin ang babae na nakapayong. Pagliko ko sa kabilang kanto kung saan nakatayo ang babae, ay tsaka ko pa lamang nakita ng malinaw na ang babaeng pumapara ng taxi ay si Trisha. Oh, Trisha, uuwi ka na? Hindi ka yata pinasakay ng taxi ah. Ang tanong ko habang nakadungaw ako sa nakababang salamin ng bintana ng sasakyan sa passenger side. Rohel, gusto ko po kasing makauwi ka agad kaya naghahanap na ako ng taxi. Ang sabi naman ni Trisha na halatang maputla at may tinatago na takot o suliranin na mababakas sa kanyang muka. Halika na. Sabay ka na at napakalakas ng ulan. Anyaya ko sa kanya at dali-dali naman siyang pumayag. Pagkaupo ni Trisha sa passenger seat ng sasakyan ay ang biglang pag-agos naman ng luha niya. Anong problema? Bakit ka umiiyak? Wika ako habang inaabot ko sa kanya ang rolyo ng tissue na kinuha ko sa compartment ng sasakyan na nasa harapan niya. Salamat Sir Rohel. Habang inaabot niya sa akin ang tissue at pinapahiran ang kanyang mga mata at pisngi sa mga luha na umaagos sa kanyang mata. Tell me Trisha, ano bang problema mo? Tanong ko ulit sa kanya. Sir Rohel, yung anak ko kasi may dengue daw. Sabi nung nanay ko nung tumawag sa akin, kaya nagmamadali po akong mag-taxi para madala po namin agad siya sa ospital. Ang sabi ni Trisha na umiiyak na naman sa pag-aalala niya. Sige, okay. Dadalhin natin ang anak mo sa ospital. Ang sabi ko sa kanya. Pagkasabi ko noon ay sabay patay ko ng hazard at patakbo ng sasakyan. Saan bang sa inyo? Ang tanong ko kay Trisha habang naiinis na ako sa traffic dahil rush hour ng mga oras na yon. Sa Muñoz po Sir Rohel. Ang sabi naman niya na hindi na mapalagay dahil lilingalinga sa traffic. Relax ka lang. Makakarating din tayo maya-maya lang sa inyo at madadala natin ang anak mo sa ospital. Sabi ko sa kanya para mabigyan ko siya ng comfort at para hindi masyadong mag-alala. Salamat po Sir Rohel. Ang tura ni Trisha na medyo lumiwanag naman ang mukha kahit papano. Thank me later. Ang importante, maayos naman at madala ang anak mo sa ospital. Ilang taon na siya? Ang tanong ko ulit. 2 years old po, Sir Rohel. Bilis na Trisha. Sabi ko sa kanya habang pababa na kami ng sasakyan at tumatakbo kami. Nakasunod ako sa kanya papunta sa kanilang bahay. Squatter area ang inuuwian niya. Maliit lang na bahay ang inuupahan nila ng nanay niya. Bagamat maliit, ay malinis na malinis ang bahay nila at kumpleto sa gamit. Isang sala na ginagawa na ring tulugan at isang banyo na maliit at isang lababo ang bumungad sa akin pagdating namin sa bahay nila. Nakita ko ang anak ni Trisha na natutulog. Maganda ang anak ni Trisha. Maputi na nagmana sa kanya. Sa edad na 2 taon ay masisilayan mo na ang kagandahan paglaki nito. Bilis na Trisha. Ang turan ko habang pinapayungan ko ang mag-ina papunta sa sasakyan. Nakasunod din ang nanay niya sa amin na tumatakbo rin. Makalipas ang ilang araw.
Okay na po ang baby niyo, Mr. and Mrs. Pakiayos na lang po yung bills niyo para makapag-out na po kayo. Ang sabi ng nurse na nakatayo sa harap namin ni Tricia. Nang dumalaw ako sa kanila after ng 3 days. Ito po ang bills niyo, mister. Sabi ng nurse sabay abot ng bills sa amin. Babalik po ako, ma'am. Kukuha lang po ako ng pera. Ang sabi naman ni Tricia sa nurse. Tumingin ako kay Tricia at kinuha ang bill sa kamay niya. 6,490 pesos ang total amount ng bills na babayaran niya. Wag na, Tricia. Ang sabi ko sa kanya sabay dukot ko ng 7,000 pesos sa wallet ko. Magsasalita pa sana siya ngunit hinawakan ko na lamang ang kamay niya. At tiningnan ko ang mata niya at umiling ako na nagpapahiwatig na wag na siyang mag-alala pa. Nakalabas na si Tricia at anak niya ng maayos sa ospital. Magaling na rin ang anak niya sa dengue. Nagpasalamat sa akin si Tricia dahil sa pagsagot ko sa bayarin ng hospital bills. Sir Rohel, salamat po ah. Ang nakangiting sabi sa akin ni Tricia habang nilalapag sa lamesa ko ang order ko ng pagkain. Doon kasi ako palagi kumakain sa resto na pinagtatrabahuhan niya sa tuwing magre-report ako sa opisina namin. Huwag mo na akong pasalamatan. Pasalamatan mo na lang ako pag yumaman ka na. Ang nakangiti ko namang sagot sa kanya. Ikaw talaga, Sir Rohel. Mababayaran din po kita, sir. Ang nakangiti niya ring sabi sa akin. Lumipas ang buwan. Sir Rohel, andito ako sa SM Ayala. Punta ka dito, treat kita. Ang text sa akin ni Tricia. Okay, sige. Antayin mo ako dyan. Ang reply ko habang naglalakad papunta sa sasakyan ko. Big time ka na, Tricia. Ang pakindat ko sa kanya habang nakangiti akong kumakain ng in-order naming pagkain para sa aming dalawa nang makarating ako sa SM. Hindi na rin kita nakikita. Umalis ka na ba rin sa restaurant? Ang pagtataka kong tanong. Oo, Sir Rohel. Umalis na po ako ron. Nagtayo po ako ng maliit na catering. Nagkikater lang po ako sa mga maliliit na mga handaan. At medyo sinaswerte naman po kahit papano. At napagkatiwalaan ang serbisyo namin ni nanay. Kaya po medyo dumadami po yung kliyente namin. Wow, Tricia. Congrats. Tuwang-tuwa akong saad sa kanya. Ngunit may halong pagtatanong sa aking isipan kung saan niya nakuha ang pera sa pagpapatayo ng maliit na catering service. Saan ka naman kumuha ng kapi? Naputol ang sasabihin ko nang halikan ako sa labi ni Tricia. Hindi ako nakaimik dahil nabigla ako sa ginawa niya sa akin na hindi ko talaga inasahan. Sir Rohel, galing po sa inyo yun. Ang nakangiting sabi niya sa akin habang nakatingin sa akin. Paano naman ang galing sa akin yun, Tricia? What do you mean? Ang pagtatakang tanong ko. Inipon ko po yung mga binigay niyong tulong sa amin ni baby at dinagdagan ko po ng sipag at tiyaga para mas lumaki pa po. Naiisip ko po kasi na magtayo ng maliit na catering services. Kaya naman unti-unti akong bumili ng mga gamit na kakailanganin ko sa negosyo. Ang sagot naman sa akin ni Tricia. Wow! Ang tugon ko na may pagkagulat sa mukha. Hindi ko lubos sa kalain na ang kaunting naitulong ko sa kanila ng baby niya ay may ipon niya at makakapagpatayo pa ng negosyo. At ngayon, Sir Rogelio, kahit papano ay makakabayad na ako sa inyo. Ang ngiti na naman niyang sabi. Rohel na lang, huwag mo nang lagyan ng sir. Ang sabi ko sa kanya sabay halik at ngiti ko sa kanya. Bumalik ako sa kasalukuyan nang maramdaman ko ang pag-aplos sa akin ni Tricia. Babe, malalim na naman ang iniisip mo. Ang sabi niya sa akin. Alauna ng hapon, nang magpakasasang muli kami ni Tricia sa kama. Sinusulit kasi namin ang araw na to. Maya-maya, nagbihis kami at kumain sa labas. Nabili na din ako ng regalo ko sa anak niya at para sa nanay niya at sa kanya na rin. Hindi pa rin nagbabago si Tricia. Hindi talaga marunong manghingi at hindi demanding na babae. Ako lang talaga ang nagpupumilit sa kanya na bumili at tanong ng mga gusto niya. Bahala ka na babe, basta wag yung mahal ha.
Yung mumurahin lang. Huwag kang magsayang ng pera mo, babe. Yan ang palagi kong naririnig kay Trisha tuwing uuwi ako at igagala ko siya bago ko siya ihatid pa uwi sa kanila. Minsan, unti-unti nang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Minsan gusto ko nang labagin ang rules namin na hanggang doon lang, pero hindi ko lang talaga maintindihan ang sarili ko. Minsan kasi gusto ko nang may asawa, minsan naman gusto ko yung free ako, yung walang naiisip na asawa na pwedeng magalit sa mga gagawin ko. Tatanda ka na lang mag-isa kapag hindi ka nagbago. Bulong ko sa sarili ko ng may pag-uusig dahil hindi ko talaga maintindihan ang sarili ko. Pagbalik ko sa hotel ay nag-check out na ako sa counter. Pagdating ko sa Grab na naibook ko ay nagpahatid na ako sa bahay. Pagdating ko sa bahay ay agad kong inilapag ang mga bagahe ko at naupo ako sa sofa saglit. Nakaramdam ako ng lungkot dahil walang tao sa bahay ko pag uwi. Wala kasi si nanay dahil nandun siya sa probinsya. Siya muna kasi ang tumatao doon sa pinapagawa kong pwesto sa probinsya. Ang hirap talaga ng walang asawa. Ang bulong ko sa sarili ko habang nakatingin ako sa pader ng bahay nang biglang mag-text si Lizelle, ang isa kong nobya. Sa ngayon, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung dapat ko na bang seryosohin si Trisha. Nais ko po sanang humingi ng opinyon sa inyo. Hanggang dito na lang po muna ang istorya ng aking buhay.